Dahil mga ulila ay nagkahiwalay ang magkakambal na sina Lara at Lana. Hanggang sa nakatanggap ng tawag si Lana mula kay Alonso na isa raw doktor. Kasama raw nito ang kakambal niyang si Lara. At nakita niya nga ito sa hospital. Sunog ang muka at hinang-hina. Nang malaman ng dahilan kung bakit ganito ang kinahinatnan nito, ay halos maiyak siya sa galit. Doon nabuo ang isang plano sa kanyang isipan, ang maghiganti. Nakiusap siya kay Alonso ng isang bagay. Magpapanggap siyang ang kapatid. Siya ang papalit sa pwesto nito sa hospital para maghiganti sa asawa at sa pamilya nito. Sa araw ng paglabas niya sa hospital, may sumundo sa kanya at dinala siya sa mansyon. Doon niya nalaman ang pagtrato ng mga ito sa kakambal. Dahil halos wala silang pinagkaiba sa itsura at may kunwaring sunog sa muka, hindi naghinala ang mga ito sa kanya. Sinimulan niyang lihim na maghiganti sa biyanan at sa asawa ni Lara na nalaman niyang may kerida. Lahat ng masamang ginawa ng mga ito, ibabalik niya. Minsan siyang pinigilan ni Alonso sa paghihiganti, pero nanatili siya sa plano kahit pa pinapili na siya nito. Dahil nasa high society ang asawa ng kakambal, ay mahalaga sa mga ito ang imahe ng pamilya, kaya iyon ang kanyang sisirain. Sa isang party, isiniwalat nila na ang lahat ng baho ng pamilya ng asawa ng kanyang kakambal. Hindi talaga niya ito titigilan. Sunog! Sunog! Nagkakagulo sa storage facility ng isang malaking kumpanya. What's happening? Sinalubong ng may-ari ng construction company na si Gerard ang mga nag-uunahang lumabas na empleyado. Sir, nasa loob pa po ang asawa ninyo. What? Naiwan po siya sa loob ng storage room. Siya na lang po ang nandoon. Sige na, all of you evacuate the building. Nang makalampas ang mga nagtatakbuhang empleyado, akmang hahakbang si Gerard nang may pumigil sa braso nito. Claire, where do you think you're going? Umalis na tayo dito. Hinila siya nito palabas pero hindi nagpatinag si Gerard. Gigil na humarap si Claire dito. Don't tell me, babalikan mo pa yung asawa mo na yun. Oo, natigilan ng dalaga. Anong sinasabi mo? I thought kapag nawala na yung Lara na yan sa landas natin, magsasama na tayong dalawa. Babalikan ko ang asawa ko. Paninindigan nito. Naging dismayado ang anyo ni Claire. Para siguradong hindi na siya makakabalik. Napangiti rin si Claire. I want to make sure she's out of our lives. Tulong! Sabay na napalinga ang dalawa nang marinig ang mahina at hirap na boses na yun. What the hell? Nabulalas ni Gerard. Gerard, tulungan mo ko. Napaluhod si Lara habang nakatalukbong ng malaking tela. Hawak-hawak nito ang kabilang mukha nito. Kumapit si Claire sa braso ni Gerard. Mukhang makakaligtas pa yan. What are we going to do now? Ibabalik ko siya kung saan siya galing. Mabilis itong kumilos at lumapit sa asawang nasa sahig. Inabot ni Lara ang kamay nito. Tulungan mo ko. Hinawakan ni Gerard ang kamay ng asawa. Nang akmang ibabalik ito kung nasaan ang nagliliyab na apoy, ay biglang may dumating. Sir, lumabas na po kayo. Naroon ang mga bumbero. Nagkatinginan sina Gerard at Claire. Agad na sinakluluhan ng mga ito si Lara, na inilabas ng kumpanya at mabilis na isinakay sa ambulansya. Gerard, anong gagawin natin? Mahina at gigil na tanong ni Claire. Inis na bumulong si Gerard dito. I don't know, nakita mo naman dumating ang mga bumbero. Pasimpleng hinawakan ni Claire ang kamay nito. Let's just hope na sana hindi na siya makaabot sa hospital. Sir, lumapit ang isang bumbero kay Gerard. Ako po si Fire Captain Rick. Naapula na po ang sunog sa kumpanya ninyo. Magkakaroon po kami ng investigation kasama ang mga pulis dahil may nakita ho kaming ilang ebidensya na nagpapakita na sinadya ang sunog. Takot na napalunok si Gerard. What do you mean? Sinadya? Singit ni Claire nang hindi makapagsalita ang katabi. Malaki ang posibilidad na sadyang may nag-iwan ng kung ano sa storage facility para magkasunog doon. Bumaling ang fire captain kay Gerard. Huwag kayong mag-alala, sir. Mag-iimbestiga kami ng husto. No. Awat nito. Natigilan naman ang bumbero. There is no need for an investigation.
What's done is done. It will only harm my company's operations. Naguluhan naman ang anyo ng kaharap hanggang sa may iabot ang may-ari ng kumpanya na tseke sa bumbero matapos pumirma. You know what to do. Dugtong ni Gerard pagkatapos ay tumalikod. Nagmamadali ang mga nurse sa pagtulak ng isang stretcher sa hallway ng hospital. Mabilis na tumulong si Alonzo sa pagtulak na yon, sakay ang pasyente papunta sa ER. Doc, unstable ang vitals ng pasyente. Mayroon po siyang severe burns, mostly on her face. She requires immediate medical attention. Pagbibigay alam ng nurse. Nang makapasok sa emergency room, nasulyapan niya ang mukha ng babae. Sandali siyang napakunot noo nang makita ang kalahating mukha nito. At kahit hindi pa nakikita ang kabuuan ng anyo, kitang-kita na niya ang pagkakahawig nito sa taong malapit sa kanya. Diretsong hawak ni Lana ang baril sa outdoor firing range. Napapailing pa siya sa tuwing sa gilid lang ng target na pupunta ang tama ng bala. I should do better next time. Kausap niya sa sarili nang ibaba ang suot na shooting headphones. Nasulyapan niya ang tumutunog na cellphone. Hello, Doc Al? Alonzo. Ulit niya nang wala siyang marinig na sagot sa kabilang linya. Can you come to the hospital? Seryosong tanong ng matagal ng kaibigang doktor. Why? What's wrong? Sunod-sunod na tanong ni Lana nang dapuan ng kaba. Kailangan mo tong makita. Nilinga ni Alonzo ang pasyenteng nakahiga at nakapikit sa kama. Okay, papunta na ako. Mabilis na kumilos si Lana at nagmaneho patungo sa hospital. Naglalakad pa lang siya sa hallway nang marinig ang pag-uusap ng isang babae at lalaki na nauuna sa kanya. We need to make sure she's out of the picture so we can be together, Gerard. I'm trying to do everything, Claire. Huwag mo kong pangunahan sa gagawin. Huminto siya at pinanood ang mga ito sa pagpasok sa isang kwarto. Mula naman sa opisina ng kaibigang doktor, sumilip siya sa pinto. Lana, doon lang niya binalingan ng kaibigang doktor. What's going on? Tanong niya nang makaharap ito sa pinto. Let's get inside. Pinauna siya ni Alonzo na pumasok ng opisina. Nang makapasok at makaupo, agad niya itong nilingon. Pinanood niya ang kaibigang umupo sa silya. Bakit mo ko pinapunta rito? Kailangan mo na naman ba ng braso para sa pag-practice mo ng pagkuha ng dugo? Biro niya sa kabila ng kaba. That was a long time ago, Lana. Nagyayabang ka na ngayon porkit isa ka ng top surgeon ng private hospital na to? Nanatiling seryoso ang anyo nito. I have something very important to tell you. Ano nga yun? I found someone who really looks like you. Natigilan siya at napakurap. Ipinatong ni Alonzo ang magkabilang braso sa ibabaw ng mesa at inabot ang kamay niya. Kamukhang-kamukha mo siya. Your story about having a twin stuck with me. When your parents split up, your dad took your identical twin at hindi mo na siya nakita simula nung araw na yun. Tigagal si Lana sa narinig. Anong pangalan niya? Tensyonado niyang tanong. Lara. Tuluyang tumulo ang luha ng dalaga. Nasaan siya? Bakit nasa ICU pa ang asawa ko? Dalhin niyo na lang siya sa regular room. Inis na dugtong ni Gerard sa mga nurse nang walang maabutan na pasyente sa loob ng kwarto. Bakit hindi pa kayo kumilos? Segunda ng iritang si Claire. Pasensya na sir pero iyon po ang desisyon ng lead doctor na tumingin sa kanya. Tugon naman ng nurse. Galit na lumapit dito si Gerard. Sino bang masusunod? Ako na asawa o ang lead doctor na yan? Akmang papasok sila na sa pinto ng nakasiwang habang naririnig ang asawa ng kakambal. Napatingin siya kay Alonzo nang humarang ito doon. Umalis ka dyan. Calm down. Marami akong gustong itanong sa kanya. Katulad ng bakit nangyari yun sa kakambal ko. I noticed that the bruises and wounds on her body weren't caused by fire. What do you mean? Narinig ni Alonzo ang pagbukas ng pinto. Kaya agad nitong hinawakan sa palad si Lana at dinala kung saan. Ano ba? Bitiwan mo nga ako at sagutin mo ko. Halos sumigaw si Lana nang makarating sa isang sulok. Lower your voice please. Nagtitimpi ang doktor ng pagbawalan siya at kulang na lang takpan ng bibig niya. Then tell me Alonzo Jan Alarcon, anong nangyari sa kapatid ko? Tingin ko hindi lang siya biktima ng sunog.
Tinanaw nila na ang babae at lalaki na lumabas ng kwarto kung saan sila lihim na nakikinig kanina. Agad siyang napakunot noo nang madatna ng mga ito at ang pag-uusap ng mga itong pagkitil sa kung sino. Nakuyom niya ang mga palad. Lana, pilit siyang iniharap ni Alonso. Nanggigilid ang luha niya sa galit nang tingalain ito. Tama ka, narinig ko sila kanina. Nilingon nito ang dalawa niyang tinutukoy. According sa nakuha kong informations, si Gerard Fausto, siya ang asawa ni Lara. CEO siya ng isang construction company. Kasama niya ang Chief Operating Officer at colleague niyang si Claire Bueno. Naging matapang ang mga mata ni Lana. Siguradong may itinatago silang dalawa. Nalaman mo ba kung bakit nasunog ang kakambal ko? I'm still investigating it. Ako nang bahala. What? Nasaan si Lara? Tanong niya sa doktor sa halip na sumagot. Gusto ko siyang makita. Natagpuan ni Lana ang sarili sa emergency room. May luha niyang sinulyapan ng monitor bago ang kaawa-awang kambal. Nang lumapit at kunin ang kamay ni Lara, napansin niya ang ilang pasa nito sa braso. Mula sa likod ng face mask, tumigas ang kanyang anyo. Sa paglabas ng ER, naroon si Alonso na naghihintay sa kanya. Ano nang mangyayari kay Lara? Dahan-dahan niyang sinalubong ang tingin ng doktor. Nearly half of her face and body were severely burned. Magiging maayos siya, hindi ba? Tumango ang kaharap. Yes, bukas. Ililipat na siya sa regular room. But, nag-aalangan si Alonso sa susunod na sasabihin. Pero ano? Huminga ng malalim ang doktor. Yung asawa niya, gusto na siyang ilipat ngayon. Huwag mo nga hayaang gawin niya yun. I'll take care of it. Naglakad na sila na nang pigilan ni Alonso ang palad niya. Saan ka pupunta? Pinagtagpo niya ang tingin nila ng binata. May kailangan lang akong kumpirmahin. Lana, wala akong gagawin sa asawa ng kakambal ko. Wala pa. Makahulugan niyang dagdag. Mag-iingat ka. Tumango siya bago ipinagpatuloy ang paglalakad. Huminto ang kotse ni Lana sa labas ng fire station. Dire-diretso siyang pumasok doon habang sinusuot ang face mask. Sa isang mesa, nakita niya ang grupo ng mga bumbero. Excuse me, nandito ba ang captain niyo? Wala sa loob na tinuro ng mga ito ang nasa gitnang lalaki. Anong nangyari sa sunog ng Fausto Company? Sinadya ba yun o hindi? Sagot. Mariing dagdag niya nang hindi ito kumibo. Miss, akma itong tatayo nang hugutin niya ang baril sa tagiliran. Marahan itong bumalik sa kinauupuan. Akmang aalis ang iba pang lalaki nang sipain niya ang lamesa para harangin ng mga ito. Sagot! Itinutok niya ang baril sa fire captain. Arson bang nangyari sa Fausto Company? Sabihin mo na kung anong alam mo. Sinadya ang lahat. Plinano na ang asawa ng CEO ang pumasok doon bago sinunog para hindi siya makalabas. Hindi na kami nag-imbestiga dahil sa hiling ni Mr. Fausto. Takot nitong paliwanag. Napangisi si Lana. Nasulyapan niya ang isang bote ng soft drinks. Ibinaba niya ang face mask at saka iyon tinungga. Nanatili siyang takot na pinanonood ng mga lalaki. Kaswal niyang ibinalik sa tagiliran ang lisensyado niyang baril. Nang makalabas ng fire station, malakas niyang ibinato ang hawak na bote sa daan. Sinunog niyo ang kakambal ko. Ipatitikim ko sa inyo ang init ng apoy na pinaramdam niyo sa kanya. Nakatitig si Alonso sa salamin kung nasaan ang silid ng kwarto ng kakambal ni Lana. Kamusta na siya? Nilingon niya ang dumating na dalaga. Her condition is stable. She's responding well. And her vitals are normal. Nakahinga naman si Lana ng sulyapan ng kapatid. Dr. Alarcon, natigilan sila nang mula sa likuran niya, naroon ang asawa ng kakambal. I'm Gerard Fausto. Nagkatinginan sina Lana at Alonso. I'm here to check on my wife. Sinulyapan ni Gerard ang nakatalikod na estranghera. Akmang lalapit ito nang magsalita ang doktor. I'll see you, babe. Nagulat pa si Lana nang halikan siya sa pisngi ng kaibigan. Pasimple niya itong binulungan. You need to go. Hindi ka niya dapat makita. Mahigpit niyang hinawakan ito sa braso bago naglakad palayo. Hahakbang muli si Gerard nang harangin ni Alonso. Nagkatinginan ng dalawa. Is she your girlfriend? Muling hinarang ng doktor ang tinatanong nitong si Lana. Yes, sagot niya. Tumangot-tango si Gerard. Anyway,
I heard you're the lead doctor of my wife. Can you update me on her condition? I want to transfer my wife to a regular room. As her doctor, I won't permit that. Napakunot noo si Gerard. Given her condition, she still needs to stay in the intensive care unit. Ako ang asawa niya kaya ako ang magdedesisyon. Seryosong sinalubong ni Alonso ang tingin ng asawa ni Lara. But you can't do that inside this hospital, Mr. Fausto. Paninindigan ng doktor. Napangisi si Gerard. Ililipat ko siya ng hospital at wala akong magagawa, Dok. Hinihintay lang ni Lana na makaalis ang asawa ng kakambal nang lumapit siya sa binata. Seryoso ang mukha ng kaibigan ng lapitan niya. What happened? Anong sabi niya? We need to do something. Ililipat niya ang kakambal mo ng hospital. May naisip ako. Ano? Kinaumagahan, nagmamadali si Gerard na pumasok ng kwarto ng asawa sa hospital. Nasaan ang asawa ko? Nilinga ito ni Alonso. Ang sabi ko, ililipat ko na siya. Hindi na kailangan, Mr. Fausto. Bakit naman? Your wife is stable now and recovering well. Ang totoo, nagising na nga siya kanina. Nagtataka nitong nilinga ang nakahigang asawa. Hintayin lang natin siyang magising ulit para ma-discharge nyo na siya. Ngumiti si Alonso sa hindi makapaniwalang si Gerard. Excuse me, Mr. Fausto. Maglalakad na siya nang harangin ng gulat pa rin na asawa ni Lara. I thought she was severely burned. How can she survive? I saw her last night at the ICU. She's weak and about to die. Pero hindi siya sumuko. Dagdag ni Alonso. I believe, hindi pa niya oras. Baka dahil may gagawin pa siya rito sa mundo. Hinawakan niya ang isang balikat ni Gerard at ngumiti. Naiwan naman itong naguguluhan hanggang sa marahan na magmulat si Lara. Dahan-dahan itong tiningnan ang nakatayong asawa. Gerard, nakaligtas ako. Nagkatinginan silang mag-asawa. Hindi ka ba masaya? Dahan-dahan siyang bumangon paupo at hinawakan ang nakatakip na benda sa muka. Anong nangyari? Bakit wala akong maalala? Nilinga niya ang asawa na tulala lang sa kanya. Gerard? Tawag niya rito kaya lalo itong natauhan. Inabot niya ang kamay dito. Masaya akong makita ka ulit. Ikaw din ba? Oo naman. Lumapit ito, inabot ang kamay niya. Naupo ito katabi ng kanyang kama. Dahan-dahang niyakap ito ng nakangising si Lana na nagpapanggap na kakambal ng kapatid niya. Akala ko hindi na kita makikita, Gerard. Bulong niya. Matapos makumpleto ang mga papel para sa discharge ni Lana, bit-bit niya na ang ilang bag nang lumabas ng kwarto. Naroon ang nakatalikod na si Gerard, may kausap sa cellphone. I don't know what happened. Bakit bigla na lang siyang nabuhay? Napangisi si Lana habang naririnig ang himutok ng asawa ng kakambal. Sadya niyang nilaglag ang bag na hawak para makuha ang atensyon nito. Kunwari pa siyang napaupo sa malamig na sahig ng hospital. Napalingon ito sa kanya. Stupid. Rinig niyang bulong ng asawa ni Lara. Nakitang napipilitan na lumapit si Gerard. Nang humakbang ito palapit sa kanya, hinila niya ang strap ng bag. Kalampag ang likod nito nang masabit ang paa. What the hell? Galit na sambit ni Gerard habang namimilipit sa sakit. Dahan-dahan na tumindig si Lana. May malambot na anyo ng tingin ang kunwaring asawa. Ayos ka lang ba? Ginawa niyang naaawa ang tono. You're stupid. This is your fault. Natigilan ito nang makita na pinagtitinginan sila ng ilang nurse na dumadaan. Nang akmang tatayo na ito, muli niyang pasimpleng hinila gamit ang paa ang strap ng bag. Nauna naman ang mukha nitong mapahiga. Sorry, Gerard. Anya habang pinagmamasdan itong sapo ang bibig. Nang magtaas ng muka ang asawa, nakita niya ang nanggigigil nitong anyo. Akma nitong itataas ang kamay para hablutin ang kanyang braso. Mr. and Mrs. Fausto. Matuloy na tumindig si Gerard. Magkapanood silang bumaling sa may edad na babae at lalaki na lumapit. Totoo palang sunog na nangyari. Anang ginang. Kamusta ka na, Mrs. Fausto? I'm sorry for what happened. Naaawa nitong sinulyapan ang benda sa kabilang mukha niya. My wife is going through a tough time and I'm really sorry to see her like this.
Tumikwas ang isang kilay ni Lana nang akbayan siya ni Gerard at umaktong alalang-alala ito. We're just so thankful na naging mabilis ang recovery niya after the fire incident. Peke ang naging pagmamalasakit sa tinig nito. You have to take care of your wife, Mr. Fausto. Not only is she an important part of your family, but also in your company. Singit ng matandang lalaki. Of course, Mr. Marquez. By the way, I know this is not the best time to ask. Pero tatanungin ko na rin kung kamusta ang proposal na binigay ko. Nagawa pa nitong isingit ang tungkol sa negosyo. Are you willing to invest in our company? Naniningkit ang mga mata ni Lana sa inis nang balingan ng ngiting-ngiting si Gerard. Mas lalo lang nitong ipinakita na wala itong kahit konting pagmamahal para sa asawang kagagaling lamang ng hospital. Ibubukas pa lang muli nito ang bibig nang magsalita siya. Mr. at Mrs. Marquez, naiintindihan namin kung natatagalan kayong magdesisyon. Ang investment, importante talaga na pinag-iisipan niya ng mabuti. Napangiti sa inis si Gerard. Kaya take your time lang ho dahil hindi pa naman makakapasok ang asawa ko sa kumpanya. Nagbaling sila na rito dahil aalagaan pa ako ng asawa ko. Kumapit pa siya sa dibdib ni Gerard nang tingalain ito. Nakita niya ang pagtagisan ng mga panga ng asawa ng kakambal. Napangiti naman ang mga kaharap nila. Thank you, Mrs. Fausto. Ang totoo, masyado kaming busy sa new business namin. Mabuti na lang at nasabi mo yan. Isi-set aside muna namin ang pagre-review ng proposal mo, Mr. Fausto. Tumango naman ang nakangiti na si Lana. Mauna na ho kami, Mrs. Marquez. Gerard, kunin mo na ang mga bag natin. Utos niya rito. May pagbabanta ang mata nito nang yumuko para pulutin ang mga bag sa sahig. Ngiting-ngiti siyang humarap sa dalawang matanda. Nang mapulot ni Gerard ang gamit, umabrisyete siya rito. Bitiwan mo nga ako. Singhal nito nang makalabas sila ng hospital at huminto sa tapat ng kotse. Seryosong sinalubong ni Lana ang mga mata ni Gerard. Anong sinasabi mo nga alagaan? At alam mo ba kung gaano kahalaga ang investment na paghihintayin mo? Kusang natigilan si Gerard nang matitigan ng mga mata niya. Bakit ganyan ang tingin mo? Bakit parang tumapang yung mga mata mo? Ganun talaga siguro kapag nakaharap ka na ng apoy. Sagot niya habang hindi halos kumukurap. What are you saying? Bakit nasunog ang storage facility? Nakita niyang namutla ang asawa ng kakambal. Bakit? Pigilang gigil ni Lana nang magtanong muli. I don't know. Kung ganun, magpapaimbestiga ako. Nagulat si Lana nang hilahin at hawakan na mahigpit ni Gerard ang kanyang braso. Doon niya naalala ang ilang pasa ng kakambal. Walang investigasyon na mangyayari. At bakit? Dahil tapos na ang sunog. Nakalimutan na ng lahat ang nangyaring sunog sa kumpanya. Paano to? Itinuro niya ang benda sa mukha niya. Hindi ko basta-basta makakalimutan ng lahat. Araw-araw kong makikita ang alaala na muntik na ako masunog ng buhay. Kumurap ang mata ng asawa ni Lara. Tingin mo, may magagawa pang investigasyon dyan sa peklat sa mukha mo? Tumigas ang anyo ni Lana. Umuwi na tayo. You're just making things worse. Dinala siya nito sa passenger seat at malakas na isinarado ang pinto. Nang makababa sila na ng sasakyan, pinagmasdan niya ang malaking bahay. Hi, Mama. Huminto si Gerard sa sala at hinalikan sa pisngi ang ginang. Buhay ka pa pala. Sambit nito nang siya ay tignan. Napakunot noo siya at naalala ang sinabi ni Alonso tungkol sa pamilya ng asawa ng kakambal. Ito na pala ang bruhan niyang biyanan. Mahinang napagtanto niya bago tumaas ang kilay. Bakit hindi pa siya tuluyang natusta? Kaswal na bulong ni Miriam. Napangiti siya. Hindi ko pa ho siguro oras. Baka nga ho mas mauna pa kayo sa akin. Gulat na napatingin ito sa kanya. Anong sabi mo? Tumayo at nilapitan siya ni Miriam. Napangisi si Lana. Nasulyapan pa si Gerard na kaswal na nakaupo sa sala. Muli siyang humarap sa biyanan ng kakambal. Sana talaga nasunog ka na lang. Tutal wala ka namang kwenta. Itinaas nito ang kamay. Nang makitang akma siya nitong sasampalin, kaswal siyang umiwas. Narinig niya ang sigaw ni Miriam na nawalan ng balanse at tuluyang napadpad sa mababang hagdan.
Mama! Nagmamadaling dadaluhungin ito ni Gerard nang patiring niya ito. Natatawang tumalikod si Lana nang magtagpo ang mag-ina sa sahig. Iginiya siya ng isang kasambahay sa kwarto. Doon niya nakita ang malaking master's bedroom. Nagulat pa si Lana nang may humablot ng kanyang braso mula sa likuran. Bakit mo ginawa yun? Naroon ang nanggagalaiti na si Gerard. Ako? Kaswal niyang tanong. Wala naman akong ginawa. Bitiwan mo nga ako. Mula sa likod ay hinawakan ni Lana ang kamay ng asawa ng kakambal. Itinaas iyon at buong lakas na binalibag sa kama. Gulat itong napatingin sa kanya. Ang mama mo ang may kasalanan. Hindi ko siya sinaktan, kagagawan niya yon. Pinakatitigan siya nito. Sinipat pa ng tingin mula ulo hanggang paa. Ikaw ba talaga si Lara? Ano sa tingin mo? Nasulyapan niya ang pinto ng CR kaya kaswal siyang naglakad patungo roon. Nang maisarado ang pinto, napasandal siya at napapikit. Naghahalo-halo ang nararamdaman niya sa dibdib. Galit ka ba at sabik na tuluyang makapaghiganti para sa kapatid? Hanggang sa marinig niya ang paulit-ulit na tunog ng cellphone. Hello? Thank God, you answered. Rinig niya ang nakahingang boses ni Alonso. Are you okay? Nasa bahay ka ba ng mga Fausto? Yes, nandito na ako. Nakilala ko ng biyanan ni Lara. At tama ang hinala natin. Pareho silang walang yan ang anak niya. Wala silang pinagkaiba. Will you be okay? Naroon sa boses ni Alonso ang pag-aalala para sa kanya. Nagkamali yata ako na pumayag na pumalit ka kay Lara sa buhay ng mga taong yan. Wala kang maling ginawa, Alonso. Ang totoo, tinulungan mo ko na maipaghiganti ang kakambal ko. Natahimik ang parehong linya. Huwag kang mag-alala, magiging maayos lang ako. Sinulyapan ni Alonso ang tunay na si Lara. Nananatiling nagpapagaling sa isang silid ng kanyang bahay. Tahimik ang kwarto nang magmulat si Lana. Sinulyapan niya ang katabi sa kama pero wala doon si Gerard. Walang ingay siyang bumaba sa sala hanggang sa may marinig siya mula sa kusina. Sige na amiga, pahiram muna ako ng 1,000,000. Puhunan ko lang bukas. Magbabayad din ako. Hindi pa kasi ako binibigyan ng pera ni Gerard. Dahil inaasikaso pa yung manugang ko na nasunog. Bukas aasahan ko yan na. Hihintayin kita sa kasino. Bye amiga. Napangisi siya nang marinig ang sigurado siyang boses ng biyanan. Narinig niya ang paglalakad nito kaya agad siyang nagkubli kung saan. Dahil madilim ang sala at patay ang ilaw, hindi siya nito nakita. Miriam. Mahinang tawag niya rito. Huminto ang ginang habang may pagtataka ang muka. Muli itong humakbang. Miriam. Ulit ni Lana sa nakakatakot na boses. Sino ba yan? Rinig niya ang takot sa boses ng biyanan ng kakambal. Nagmasid ito sa paligid. Manang! Tawag nito sa kasambahay habang pakapakapang naglalakad. Akma nitong bubuksan ng ilaw na malapit sa kanya kaya agad niyang tinabig ang base. Takip-takip niya ang bibig nang mapahiyaw ito sa pagkabigla. Nagmamadaling umakyat si Miriam sa hagdan dahil madilim ay dumulas ang paa nito. Ano ba kasing ginagawa niyo sa sala ng 10 oras ng gabi at wala pang ilaw, mama? Kasalukuyang kaharap ni Gerard si Miriam na nakaupo sa hospital bed. May cast ang paa at braso. Wala, kumuha lang ako ng maiinom. Maliit ang ngiting nagawa ni Lana habang pinanonood ang mag-ina. Huwag ka nang magalit anak. Maniwala ka, parang may multo talaga sa bahay natin. Huminga ng malalim ang napipiko na si Gerard. Mama naman, kung kailan kayo tumanda, ngayon pa kayo naniwala sa ganyan. Pigil ang ngiti ng dalaga. Anak, mayroon talaga, may tumatawag. Please stop it, mama. Gerard, napalingon ng mga ito kay Lana. Kunwari niyang pinaawa ang muka. Baka nagkakaroon na ng demensya si mama. Sinulyapan niya ang biyanan na agad na nanlalaki ang mga mata sa galit. Sinalubong niya ang tingin ng asawa. Alam naman natin na matanda na si mama. Patuloy niya. Nag-iisip naman si Gerard na lumingon sa ina. Anak, hindi totoo yan. Wala akong demensya. Mama, pigil nito. Sandali, tatawag ako ng nurse. Kunwaring pagmamalasakit niya. Mabilis namang dumating ang mga ito. Seryosong pinanood ni Lana kung paano turukan ng injection ang ginang para kumalma. Taas na siyang lumabas nang makatulog ito nang may humila sa kamay niya. Alonso? Hila-hila siya nito hanggang sa rooftop.
Sandali, ano ba? Bumitaw siya rito. Nakita niya ang matataas nitong paghinga habang nakapamewang. Malayo ang tingin ng kaibigang doktor. What's wrong with you? Seryosong humarap ang binata sa kanya. Ikaw ba ang dahilan kung bakit nahulog si Mrs. Miriam sa hagdan? Paano kung natuluyan siya? Hindi mangyayari yun dahil masamang damo siya at wala sa plano ko na ihulog siya sa hagdan, no? Tinatakot ko lang siya. At ano naman kung mangyari ngayon sa kanya? Kalabisan ba yun kumpara sa pananakit nila sa kakambal ko? Tanong niya. Pinilit huminahon ni Alonzo. Lana, can you please stop this? Pakiusap ng binata. Nagsisimula pa lang ako. Nagbabaga pa lang ang apoy. Hindi pa naglalagablab. Nag-aalala ako sa'yo. Doon lang napakurap ang matapang niyang mga mata. Pinagkatitigan siya ng binata ng lumapit at abutin ang mga kamay niya. I'm really worried about you, Lana. You don't have to. Kayang-kaya ko ang sarili ko, Alonzo. Kaya kong maingat na laruin ang apoy na sinimulan nila. Basta ikaw na munang bahala sa kambal ko. Hindi ko siya pababayaan. Just promise me, iingatan mo ang sarili mo. Napatingala si Lana kay Alonzo nang marahan siyang yakapin nito. Lihim din ang naging pagyapos nito sa kanyang puso dahil doon. Mrs. Choi? Napatingin kay Lana ang ginang na nilapitan niya sa mesa sa loob ng isang malaking kasino. Nalaman niyang asawa ito ng isang Chinese businessman at dito humihiram ng pera pang sugal ang biyanan ng kakambal. Ngumiti siya rito. Ako ho yung daughter-in-law ni Mama Miriam, yung asawa ho ni Gerard. Pagpapakilala niya. Oh, I see. What are you doing here, Iha? I am here on behalf of my mother-in-law. Pinakiusapan ho kasi ako ni Mama na kunin sa inyo ang hinihiram niya last time. Huwag ho kayo mag-alala. Ilalaro ko rin ho ang pera ngayon. Bakit? Takang tanong nito. Hindi ho makakapunta si Mama kaya nakiusap siya sa akin na ilaro ko muna ang pera niya. Sigurado ka ba, Iha? Hindi niyo ho na itatanong, Mrs. Choi. Magaling ho ako sa baraha. Dali-daling kinuha ng ginang ang patong-patong na perang papel nang dumating ang mangbabalasan ng baraha. Napangiti si Lana nang iabot nito sa kanya ang pera. Maupo ka na para makapaglaro na tayo. Nang makaupo, sinulyapan niya ang mga cards sa lamesa. Wala siyang kaidi-idiya sa kahit anong klase ng sugal dahil kung ballpen para sa trabaho ang hawak niya, paghawak ng baril ang kanyang pinagkakaabalahan. Kaya ngayon, sadya niyang lalaruin ang pera ng biyanan. Gabi na nang makauwi ang dalaga. Bago pa man pumasok sa bahay, kinuha na niya ang maliit niyang notebook. Naroon ang sunod-sunod na listahan ng 3 pangalan. Miriam Fausto. Basa niya sa pangalan ng nanay ni Gerard. Kinagat niya ang takip ng ballpen para alisin yun. Pagkatapos nilagyan ng guhit sa gitna ang pangalan. Next, Anya. Claire Bueno, ang anaconda ng Fausto Company. Lara, nang marinig ang boses na yon, agad niyang binalik sa bag ang hawak. Agad siyang umiti nang lumabas ang asawa ng kakambal. Gerard, saan ka galing? Kay Mama, binantayan ko siya. Ang sabi ni Mama hindi ka pumunta sa hospital. Ginawa niyang naiiyak ang anyo. Naawa ko kay Mama. Ang bilis lumala ng demensya niya. Magkausap lang kami kanina eh. Naguluhan ang anyo ni Gerard sa narinig mula sa kanya. Lihim naman siyang napangiti dahil doon. Sandali silang natahimik bago nagsalita si Lana. Siya nga pala, papasok na ako sa kumpanya bukas. What? Mahaba na ang naging pahinga ko. Gusto ko nang magtrabaho. Nakikita mo ba ang sarili mo? Paano kapag nakita nila ang peklat dyan sa mukha mo? Magiging tampulan ka lang ng chismis sa kumpanya. Kaswal nitong sabi. Paano naman ang trabaho ko? Si Claire na ang bahala doon. Diyan ka na nga. Inis nitong dagdag nang pumasok sa loob. Nakataas ang kilay ni Lana nang humalukip-kip. Hindi mo ko mapipigilan, Gerard. Mahuhuli ko kayo ng kirida mo. Kinaumagahan, nagmamadaling bumaba si Gerard ng hagdan. Sa paglabas ng bahay, napansin agad nito ang flat na gulong. Malutong na mura ang pinakawalan nito. Manong! Nagmamadaling lumapit ang driver. Nasaan ang isa pang kotse? Pinapalitan ko pa po ng gulong, sir. Flat din? Oho. Napasa po si Gerard sa noo. Ay yung sasakyan ni Mama. May problema naman ho sa makina.
Buisit! Malakas na sigaw ni Gerard. Lara! Dagdag nito pero kasambahay ang lumabas ng bahay. Nasaan ba ang babaeng yun? Tanong nito sa kasambahay. Dinalo po si Ma'am Miriam sa hospital. Gigil na sinipa ni Gerard ang flat na gulong ng kotse. Good morning, Ma'am Lara. Mabuti naman po maayos na kayo. Magalang nabati ang sinalubong kay Lana ng mga empleyado. Ipinagdasal namin kayo. Sinuliyapan ng babae ang peklat niya sa muka. Kahit po anong mangyari, hindi nabawasan ang ganda niyo, ma'am. Maganda kayo at mabuting tao. Natural siyang napangiti. Alam niyang naging mabuti ang kakambal sa mga taong to. Kaya ganito na lang ang pakikitungo sa kanya. I'm impressed. After what happened, may lakas ka pa rin ng loob na ipakita ang mukha mo rito. Napatingin siya sa may-ari ng boses na iyon. Hinagod niya ito ng tingin mula ulo hanggang paa. At hindi pa man niya ito lubos na kilala, alam niya nang hindi ito mapagkakatiwalaan. Humalukip-kip sa harap niya si Claire. Your face is badly burned. Mabuti kaya mo pang lumabas. I mean, malamang kung ang iba niyan, magtago na lang habang buhay. Hindi ba dapat ang isang ahas ang magtago sa lungga niya? Natigilan ito at tila ba nabigla sa narinig. Ano bang ginagawa mo rito sa kumpanya ng asawa ko? Nag-aabang sa tuwing wala ako? Patutsada pa ni Lana. Anong sabi mo? Akma itong lalapit nang matapang niyang sinalubong. Abot noo ang taas ng kilay nito. Bakit ganyan ka nang sumagot ngayon? Galing ka lang ng hospital. Bakit bigla kang nagkapangil? Kunwaring nag-isip si Lana. Baka epekto to ng anesthesia. Kaya masanay ka na dahil ang dati mong nakilalang Lara, ngayon hindi na. Kailangan ko na magtrabaho. See you later, Claire. Maarte siyang kumaway dito bago umalis. Nang lumampas ay tumalim ang kanyang mga mata. Oras na para magbayad ang babae ng asawa ng kakambal niya ng malaking halaga. Sinundan ng tingin ni Claire ang asawa ni Gerard. Siya ba talaga si Lara? Why do I feel na iba siyang tao ngayon? Sunod nitong tanong sa sarili. Kasalukuyang kaharap nila ng isang empleyado sa hallway. Nang matanaw niya ang parating na si Claire. Sadya siya nitong binangga ng dumaan sa kanya. Napatingin sa kanila ang mga empleyado sa paligid. Sorry, hindi ko sinasadya. Nakangiti nitong depensa. Next time kasi, huwag kang pakalat-kalat. Dugtong pa nito pagkatapos, kumpiyansang nagpatuloy sa paglalakad sa hallway at lumiko sa CR. Okay lang kayo, Ma'am Lara? Tanong ng isang empleyado. Ngumiti si Lana. Oo naman, ayos lang ako. Ituloy niyo na ang trabaho ninyo. Salamat sa pag-a-assist. You're welcome po, ma'am. At welcome back po ulit. Nanatili siyang nakangiti ng tumango. Tumalim lang ang mga mata niya nang maalala ang babae ng asawa ng kakambal. Sandali siyang nagpaalam sa empleyado bago naglakad sa direksyon ng CR. Bakit pumasok pa yung asawa mo rito? Akala ko ba malala ang nangyari sa kanya? Bakit nakalabas agad siya ng hospital? Bakit buhay pa siya? Sunod-sunod na tanong ng inis na si Claire habang nakaupo sa toilet seat at kausap sa kabilang linya si Gerard. Pwede ba, Claire? Huwag mo akong tanungin ng sunod-sunod. Hindi ko rin alam kung anong nangyari. I'm still freaking out dahil flat lahat ng gulong ng sasakyan dito sa bahay. And I can't go out. Gigil na pumikit si Claire. Okay, I'm sorry. Tila nahimasmasang sabi nito. I'm just so frustrated right now seeing your wife with her burned face. Dahil sa tuwing nakikita ko siya, alam ko na hindi tayo pwedeng magkasamang dalawa. Pero maghihintay ako. Alam ko na mawawala rin sa landas natin ang asawa mo. Tuluyan nang lumabas si Claire ng isang cubicle. Nagulat pa ito nang makitang nakasandal sa lababo ang kanina lang ay tinutukoy nito. Ngumiti sila na rito at ibinaba ang mga kamay mula sa pagkakahalukip-kip. What are you doing here? Nakita niya ang takot sa mukha ni Claire nang magtanong. Is this supposed to be a place where you can hide everything? Sagot niya ng kaswal na tiningnan ang mga kuko bago sulyapan ng kaharap. What are you talking about? Maang-maangan pa rin ito. Alam mo Claire, masahol ka pa sa banyong to. Kasi itong CR na to malilinis pa. Pero yung pagkatao mo hindi na. What did you say? Sumugod ito sa harap niya. Walang emosyon na sinalubong ni Lana ang mga mata ni Claire. Narinig mo ang sinabi ko. Yes, you belong here.
Pero kahit banyo mahihiya sa dumi mo. Ngumisi ang babae ni Gerard. Bakit kung kailan ka may peklat, doon ka tumapang? Sinulyapan niya ang balikat na tinulak ni Claire. Muli siyang bumalik sa pagkakasandal. Sino bang pinagmamalaki mo? Si Gerard? Hindi mo pa rin ba alam? Your husband is crazy over me. Natigilan ito nang siya naman ang ngumisi. Di lumabas din sa bibig mong kirida ka. Sa bagay-bagay naman kayong dalawa. Isang manlulokong asawa at isang babaeng desperada. Anong sabi mo? Nang itaas ni Claire ang kamay para sampalin siya, agad niyang pinigilan ang palapulsuhan ito. Pilit itong kumakawala sa mahigpit na pagkakakapit niya rito. Pero inikot niya ang braso nito pagkatapos idinikit sa ibabaw ng lababo at binuksan ng isang kamay ang gripo. Ano ba? Get your dirty hands off me! Halos hindi niya maintindihan ang sinasabi ng babae ni Gerard dahil sa pag-agos ng tubig sa mukha nitong may makapal na make-up. Pero nanatiling pinanonood niya ito bago lang pinatay ang gripo. What is that? Tanong pa ni Claire nang gamit ang isang kamay, may kinuha sila na mula sa bulsa. Lumaki ang mga mata nito at akmang itaas ang ulo nang ipakita niyang isang lighter bago iyon binuksan. This is for you, dearest anaconda. Mas gigil niyang idinidikit ang mukha nito sa lababo at habang nakatagilid, inilapit niya sa mukha nito ang apoy mula sa lighter. Ilayo mo sa akin yan. Gusto ko lang naman malaman kung iiwas ba ang katulad mong ahas sa apoy na to. Napangiti siya nang sumigaw ito sa takot. Nang wala na halos espasyo ang maliit na apoy sa makinis na pisngi nito. Lara, ilayo mo yan please. Gigil na hawak ni Lana ang buhok ni Claire mula sa likod nang iharap sa malaking salamin. Nagkatitigan sila mula sa refleksyon nun. Bitiwan mo kung babae ka. Pilit nitong hinahawakan ng kamay niya na nakahawak sa buhok nito. Nakangiti niyang inilapit ang lighter sa mukha nito na nakapagpatili rito. No! Ang init! Stay that away from my face! Sorry Claire, hindi kita mapagbibigyan. Tingnan na tandaan mo lang ang mukhang to para maalala mo ang ginawa niyo na pagsisisihan niyo habang buhay. Nang ibaba niya ang kamay, takot itong napaatras hanggang sa mapadpad sa pinto ng cubicle. Gulo-gulo ang basang buhok nito at mangyak-ngiyak sa takot siyang tinignan. Muli niyang binuksan ang lighter at pinakatitigan ang apoy na yun. Sino ka ba ha? Ikaw ba talaga si Lara? Ibinaba niya ang hawak. Nang lumapit siya kay Claire, nagsusumiksik pa ito sa kinasasandalan. Bakit ka natatakot sa apoy? Hindi ba dapat sanayin mo na ang sarili mo? Dahil sa impyerno ang bagsak ng tulad mo. Kaya dito pa lang masanay ka na. Napapikit ito nang ilapit niya pa ang apoy. At habang pinagmamasdan ito ni Lana, naaalala niya ang kakambal, ang walang kalaban-laban na si Lara. Mas lalong nagpuyo sa galit ang kanyang dibdib. Ibabalik ko lahat sa inyo ang ginawa niyo. Ipararanas ko ang init ng apoy na sumunog sa mukha ko. Akmang lalapit si Claire nang humarap si Lana at ibato ng malakas ang lighter na agad sumabog. Nahawakan nito ang mga tenga at napaupo. Traitor ka talaga, Claire. Napatingala ito sa kanya. Alam mo ba na pwede kitang sunugin dito katulad ng ginawa mo sa akin? Huwag. Naiiyak nitong awat sa kanya. Nasulyapan niya ang nanginginig nitong kamay na itinaas. Bigyan mo ako ng dahilan kung bakit hindi ko dapat gawin yun. Dahil ang asawa mo ang unang lumapit sa akin at nagplano ng pagsunog sa'yo. Kumurap ang mga mata niya. Bago tumalikod, isang malakas na sampal ang pinalipad niya sa pisngi ni Claire. Wala ka rin pinagkaiba sa kanya dahil pumayag ka sa plano niya. Nang lumabas ng comfort room, naabutan niya roon ng ilang empleyado na may kinakabahang ngiti sa anyo. Mabuti naman po, Ma'am Lara, kayo ang lumabas, sabi ng isa. Ang ibig sabihin lang po, kayo ang nanalo. Dagdag ng isa pang empleyado. Napangiti naman siya. Hindi na po kami pumasok noong marinig namin ang ingay sa loob. Inayos niya ang buhok at ngumiti. May naiwan pa ba akong dumi sa loob? Paki-flash na lang ah. Bilin niya at tinapik pa sa balikat ang isa bago umalis. Dire-diretso siyang lumabas ng CR. Pinagpag niya ang palad ng matanaw si Gerard. Inhinto niya ang paa at habang malayo ito, kunwari niyang itinaas ang kamay na hugis baril. Naningkit ang mata niya sa pagsipat ng dulo ng hintuturo na nakatapat sa asawa ng kakambal hanggang sa mapalingon sa kanya si Gerard
Agad niyang ibinaba ang kamay, ngumiti at kumaway dito. Patakbo pa siyang nagtungo sa kunwaring asawa. Anong ginagawa mo rito? Magtatrabaho. Hinaklit nito ang braso niya habang nakatingin sa paligid. Sinabi ko na, hindi ka pa pwedeng lumabas. Gerard, gusto ko nang magtrabaho. Nakakabagot sa bahay. Halika nga rito. Hinila siya nito kung saan at napangiwi sila na nang basta na lamang siya nitong ibalya sa isang tabi. Tumitigas na yata yung ulo mo. Akala ko ba sa hospital ka nagpunta? Anong ginagawa mo ngayon dito? Mula sa pagkakayuko ng ulo, tumikwas ang kanyang kilay. Nang iangat ang muka, naglagay siya ng emosyon na hindi mabasa ni Gerard. Bakit? Isang sampalang pinalipad niya sa pisngi nito. Laglag ang panga nito sa gulat pagkatapos ay hindi siya makapaniwalang tiningnan. Did you just slap me? Yes. You're crazy. Good morning, Mrs. Marquez. Agad nang umiti si Lana nang dumaan ang ginang. Lumapit siya rito at nakipagkamay. Nakabalik ka na pala, Mrs. Fausto. Napatingin ito kay Gerard na nanatiling nasa sulok at hinihimas-himas ang pisngi. Darling, matamis niyang tawag dito. Isang matalim na tingin ang ibinaling nito sa kanya. Batiin mo naman si Mrs. Marquez. Mr. Fausto, may problema ba? Nakangiting tanong ng ginang. Pilit ang ngiti nito nang lumapit. Otomatikong umabrisyete sila na sa braso nito nang walang ingat. Nilinga siya ni Gerard na nagtitimpi ang namumulang muka. Kamusta ho ang proposal ng asawa ko sa inyo? Magiliw niyang tanong. Well, nasa table ko na siya sa office ko. Pagbalik ko mula rito, sisimulan ko na yung basahin. Ganoon ho ba? Iyayayain ko sana ho kayo magkape bago kayo bumalik sa kumpanya ninyo. Binalingan siya ni Gerard. She's a busy woman, darling. Nagkiskisa ng ngipin nitong singit. Kaya nga kailangan ni Mrs. Marquez ng konting pahinga. Baliwala niyang sagot. Bumulong kay Lana ang asawa ng kakambal. Hayaan mo na siyang umalis para ma-approve na niya ang proposal. Nakangiti niyang hinampas ang braso ni Gerard. Mrs. Marquez, binulong pa ng asawa ko, gusto niya raw sumama at ililibre tayo ng coffee. Nanlalaki ang mga matang tinignan siya ng kunwaring asawa. Ngumiti siya rito ng abot tenga. Thank you. You're so sweet, Mr. Fausto. Puri naman ang ginang. Umabrisyete sila na dito. Shall we go, Mrs. Marquez? Okay, as you say. Sabay silang naglakad ng matanda. Naiwan naman sa likuran ang pikon na si Gerard. You know what, Mrs. Fausto? I like how cheerful you are now. Napaseryoso siya sa narinig sa kasabay na ginang. Hindi ka naman ganito dati. Noon para kang hindi makabasag pinggan. Now, despite having gone through a fire, you're stronger than ever. Maliit na ngiti ang ginawa ni Lana. Siguradong madaling naaapi ng mga tao ang kakambal niya dahil sa kabaitan na mayroon ito. At doon mas lalong nagsilab ang apoy sa kanyang dibdib na maipaghiganti ang kapatid niya. Habang magkakaharap sa isang mesa sa malapit na coffee shop, ay hindi hinayaan ni Lana na makasingit sa pag-uusap si Gerard at napakasaya niyang makita ang pagkainis nito hanggang sa tumunog ang kanyang cellphone. Excuse lang ho. Sandali siyang lumayo at itinapat iyon sa tenga. Hello, Mrs. Choi? Kamusta ang biyanan mo? Kailan niya babayaran ang utang niya? Pasensya na ho, Mrs. Choi, pero nasa hospital pa rin ho si Mama. Ganito na lang ho, lagyan niyo na lang ng interest kada buwan na madedelay ng pagbabayad ng mother-in-law ko. Mayroon pa ho bang ibang utang si Mama? Bakit? Hindi ba niya sinabi sa iyo? Patuloy ng ginang sa kabilang linya. Wala hong nabanggit si Mama pero sabi ko naman ho sa kanya mapagkakatiwalaan niya ako. Pinalungkot niya pa ang tono. Marami pang naniningil sa kanya. Mga amiga at kasugal namin. Ganoon ho ba? Napangiti si Lana. Pwede ho bang makisuyo, Mrs. Choi? Ano yun, iha? Tinanaw niya si Gerard habang nakangisi. Nang matapos ang ilang minuto, sabay-sabay na silang lumabas na tatlo. Hinatid pa ng asawa ng kakambal ang investor. Nang makalayo ang sasakyan nito, nakita niya ang sama ng tingin ni Gerard sa kanya. Ngumiti siya ng matamis dito, pero nang lumapit ay agad nitong hinawakan ng mariin ang kanyang braso. Halos lumuwa ang mga mata nito sa galit. Do you know what you're doing? Diretsong tinitigan ito ni Lana. I'm doing a favor for you. Favor?
Ngising ulit ni Gerard. Sinusubukan kong makatulong na mapa-oo si Mrs. Marquez sa proposal mo. You're not helping. You're obviously delaying it. Pinag-aralan nito ang kabuuan niya. Ano bang nangyayari sa'yo? Simula nang makalabas ka ng hospital, ibang-iba ka na. Dahil hindi siya sumasagot, tinulak siya ng mahina ni Gerard. Pagkatapos ay sumakay sa kotse. Sunod-sunod ang putok ng baril ni Lana. Kung dati hindi niya matamaan ng target, ngayon ay butas na butas. Walang hinto ang pagkalabit niya ng gatilyo, hanggang sa may maramdaman siyang tumabi sa kanya. Naroon si Alonso. Ibinaba niya ang baril at inalis ang suot sa tenga. Bakit iniwan mo si Lara sa hospital? Don't worry, she'll be okay. Nag-iwan ako na mapagkakatiwala ang bantay para sa kanya. Seryosong sinulyapan nito ang target paper niya. Hindi mo naman siguro iniisip na papaulunan mo ang katawan nila ng bala, di ba? Tanong nito nang salubungin ng mata niya. Alam mo, pinag-iisipan ko ngayon. Lana? No one can stop me. Natahimik naman si Alonso. Naranasan at nakita ko kung paano nila itrato ang kakambal ko. At higit pa yun sa isang hayop na parang walang pamilyang magrereklamo. Halos mabasag ang tinig niya sa sama ng loob niya. Hindi mababayaran ng bala ang kasalanan nila kay Lara. You should file a case then. Sa oras na maayos na si Lara, she can sue Gerard and testify. At anong magiging hirap nun sa kanila? Natigilan ng binata. Hindi ako mabait para basta sila bigyan ng madaling laban. What if they found out the truth? Lana, mapapahamak ka. Please, Alonso. Inis niyang awat. Naghinang ang kanilang mga mata. Tinatagan niya ang boses habang matapang na pinakatitigan ng kaharap. Kung hindi mo ko kayang suportahan, wag mo kong pigilan at tumigil ka na rin sa pag-aalala sa akin. Hindi yan ang kailangan ko. Padabog niyang kinuha ang mga gamit bago ito iniwan. Napalinga na lang si Alonso sa target paper na halos mahulog sa sahig. Napakunot noo si Lana nang matanaw si Gerard sa labas ng gate. Ngiting aso ang nagawa niya. Hinawakan niya ng mahigpit ang manibela at tinapakan ng husto ang silinyador. Napalinga si Gerard sa maliwanag na headlights. Mayabang pa lang nitong ililiyad ang dibdib, pero napaatras ito nang makitang dere-derecho ang rumaragas ang kotse. Ngiti ang gumuhit sa labi ni Lana sa loob ng kotse habang naliliwanagan ang natatakot na muka ng asawa ng kakambal. Takbo! Aniya habang tapak-tapak ang silinyador hanggang sa inihinto niya ang uso ng kotse. Nagahibla na lang ang layo rito. Higit-higit nito ang hininga. Nakangiti niyang inalis ang seatbelt pero nang bumaba, ginawa niyang nagmamalasakit ng reaksyon. Ayos ka lang ba, darling? Are you that stupid? Papatayin mo ba ako? Sunod-sunod nitong tanong. At anong ginawa mo kay Claire? Sinaktan mo siya? Nababaliw ka na ba talaga? Akma nitong itataas ang kamay nang may pumigil. Magkapanunod silang luminga. Alonso? Mahinang sabi ni Lana. Humarap ang binata kay Gerard. At sino ka naman? Tila hindi naalala nito ang doktor ng asawa. Halos mawalan ng balanse ang asawa ng kakambal niya nang may puwersa itong binitiwan ng doktor. Sinulyapan ni Alonso si Lana bago muling humarap. I'm Lara's doctor. Sarkastikong tinignan ito ni Gerard mula ulo hanggang paa. At bakit ka naman nandito? Sinusundan mo ba ang asawa ko? She just left her medical documents at the hospital. Malapit lang naman ako rito kaya sinadya ko na. Humarap ito kay Lana. Nagkatitigan ng dalawa bago nito inabot ang isang envelope. Here are some of your medical records. Thank you, Doc. Pumihit ito kay Gerard. I find it hard to believe a respected man wouldn't even treat his wife with respect. Hindi nakasagot ang asawa ni Lara. Next time na makita ko na pagbubuhatan mo ng kamay ang asawa mo, I will not hesitate to report you. Sinulyapan ni Gerard si Lana. Halika na, pumasok na tayo sa loob. Masyadong pakailamero ang doktor na yan. Hinawakan nito ang kamay ng dalaga at dinala sa loob ng bahay. Pababa pa lang ng hagdan si Lana, kinaumagahan, naririnig na niya ang malakas na boses ni Miriam. Nakauwi na pala ang magaling kong biyanan. Kausap niya sa sarili. Kinuha niya ang cellphone at tiningnan doon ang listahan kung kani-kanino ito may utang. Mama, mabuti naman at nakauwi na ho kayo. Ngiti-ngiti siya nang bumaba. Umismid agad ito habang sakay ng wheelchair. Ayokong makita ka. Mama naman, ako ho kayang nagbantay sa inyo noong unang araw niyo sa hospital. Anong ikaw?
Kunwaring nag-aalala siyang lumapit dito. Hindi niyo na ho ba maalala, Mama? Nakakunot noong tumingala si Miriam sa umaktong gulat na si Lana. Umiling pa ito ng malungkot. Mas lumalala yata ang demensya niyo. Wala akong demensya! Pero hindi niyo maalala na ako ang nagbantay sa inyo at sandali, ibig sabihin, nakalimutan niyo na rin ang mga sinabi ninyong sikreto sa akin. Agad sumeryoso ang galit nitong anyo. Anong sikreto? Pailalim niya itong pinagmasdan, mata sa mata. Naaninag niya ang kaba sa matanda. Anong sikreto? Buisit na sigaw nito. Ngumiti lang siya sa biyanan na mas ikinainis nito. Napahawak ito sa batok kasabay ng pagtawag sa kasambahay. Manang, dalhin mo na ako sa kwarto ko at baka bumalik na naman ako sa hospital. Sige po, ma'am. Itinulak na ng kasambahay ang wheelchair. Maliit siyang kumuway sa biyanan ng kakambal habang peke ang lungkot sa muka. Bye, Mama. Magpahinga kayo. Nang tuluyang maiwan sa sala, tumaas ang isa niyang kilay. Hindi niya magawang maawa sa ina ni Gerard dahil alam niyang hindi rin ito naaawa sa pagpapahirap sa kapatid niya. Napalingon siya nang may marinig na pag-ugong ng tunog mula sa cellphone at nakita niya sa nakabukas na bag ang cellphone ng biyanan. Alertong nagmasid sila na sa paligid bago iyon kinuha. Naroon ang pangalan ni Claire at nang buksan ang mensahe, napakurap siya. She's pregnant? Mahinang tanong niya. Nagmamadali siyang lumabas. Binaba niya sa daan ng cellphone at nang sumakay sa kotse, nadurog iyon ng pagulungan niya ng gulong. Sa kumpanya ang kanyang diretsyo. Malayo pa lang, natatanaw niya na si Claire. Bumaba ang seryoso niyang mga mata sa tiyan nito. Nanggigilid ang kanyang mga luha. Siguradong kapag nalaman ng kapatid na nagbunga ang pagtataksil ng asawa nito sa iba, masasaktan ito ng sobra. Kakuntsaba pa ang biyanan nito para itago ang panluloko ng dalawa. Hindi pa naging sapat lahat ng iyon ng sadyain at ginusto pa ng mga ito na sunugin ng buhay ang kanyang kakambal. Gigil niyang naibilog ang mga palad. Tuluyang nagtagpo ang mata nila ni Claire at wala siyang makitang takot at kaba ni pagsisisi sa anyo. Taas noo itong nakaharap sa kanya na parang hindi nakukonsensya. Kamusta kayo mag-asawa? Tuluyan na ba kayo magkakalabuan pagkatapos kong sabihin ang ginawa mo sa akin sa CR? Nakangising dagdag pa nitong tanong. Ano ba naman kasi ang nangyari sa iyo, Lara? From mahinhin to baliwang transition mo after ng sunog. Napakurap si Lana nang maalala ang kinahinatnan ng kakambal. Agad niyang hinawakan ng leeg ni Claire. Namula agad ang mukha nito habang hinahampas ang dalawang kamay niya. Bitiwan mo ako, hindi ako makahinga. Hirap nitong pakiusap. Bakit nakukuha mo pang ngumiti sa kabila ng lahat ng ginawa mo? Bakit pinili mong maging sabit kung alam mong may magdurusa? Gigil niyang tanong dito. Hirap siya nitong hinahampas sa kamay. Kung hindi pa niya maaalala na may buhay sa sarili nitong tiyan, ay hindi niya ito bibitiwan. Paubo-ubo si Claire habang hawak ang leeg. Inis niyang inayos ang suot na blazer. Isa pang banggit mo sa kakambal. Natigilan din siya sa sasabihin. Galit siyang tumalikod nang may makabanggang isang lalaki. Pasensya na po, Ma'am Lara. Sa pagtaas ng tingin, nakita niya ang suot nitong ID. Mula ito sa security department. Agad siyang umiti ng tingnan ng empleyado. May trabaho ka pa ba? Muling bumaba ang mata niya sa identification card nito. Ruel, bakit po, ma'am? Pwede ba kitang makausap kahit sandali lang? Sige po. Sa rooftop ng company sila nagkita. Hinahangin ang mahabang buhok ni Lana habang kaharap si Ruel. Can I offer you a job? Job po? Yes. Pero may trabaho na po ako rito sa kumpanya ninyo, ma'am. Isang importanteng trabaho ang ibibigay ko sa iyo, Ruel. Nakangiti niyang sabi. Napakunot noo ang kaharap. May huhulihin lang akong ahas at daga at kailangan ko ng tulong mo. Nakikita mo naman ang lahat ng sulok ng kumpanya bilang CCTV operator, di ba? Nakita niya ang kaba sa mukha nito kaya magaan na hinawakan niya ito sa balikat. It's okay. Alam ko na nakikita mo ang hindi ko nakikita. Ma'am Lara, kaya ko magbigay ng kahit magkano. Tulungan mo lang ako. And I need your loyalty, Ruel. Huminga ito ng malalim. Naging mabuti po kayo sa aming mga empleyado, ma'am. Ang totoo, kayo lang ang paborito ng lahat dito sa kumpanya. Napangiti si Lana sa tuwing naririnig kung paano naging mabuti ang kakambal at kung paano pinahahalagahan nito ang iba, kahit papaano gumagaan ang puso niya.
At hindi niyo po ako kailangang bayaran. Basta itago niyo lang po ang pangalan ko para hindi ako maalis sa trabaho. Pangako yan, Ruel. Maraming salamat. Ano pong kailangan kong gawin para sa inyo, ma'am? Nakatutok ang mga mata ni Lana sa laptop. Agad siyang napatingin sa paligid nang may pumasok na mensahe sa kanyang cellphone. Pasimple niyang itinapat iyon sa tenga. Compile all their videos. I will give you the signal to share them company-wide and nationwide, okay? Opo, Ma'am Lara. Napangiti siya. Nilinga niya ang mga kasamahan na lumalabas na para magtanghalian. Ma'am, lunch na po tayo. Sige, mauna na kayo. Susunod na ako, may tatapusin lang ako. Nagpanggap siyang abala sa harapan ng laptop. Nang makalabas na ang lahat, tinanaw niya ang mesa ni Claire. Mabilis siyang kumilos at naghalungkat doon ng ebidensya. Tiningala niya pa ang CCTV at alam na ni Ruel ang gagawin. Kung may nawawala man sa gamit ng babae ni Gerard, hindi siya ang paghihinalaan. Umupo siya sa silya nito, binuksan ang mga drawer, hanggang sa makita niya ang isang PT. Napangisi pa siya ng matitigan ng 2 linyang pula. Ibang klase ka talagang anaconda ka. Isasarado niya na ang drawer nang matuon ang tingin niya sa isang folder. Binuksan niya iyon at doon niya nakita ang ilang transaksyon sa bangko na may malalaking halaga. Mukhang tinutulungan mo pa si Gerard na magnakaw sa sarili nilang kumpanya, ha? Sa bagay, ang kumpanyang ito ay pagmamay-ari ng angkan ng Fausto. Utusan lang naman si Gerard ng mga kamag-anak niya. Sinarado niya iyon habang punong-puno ng pag-asa ang mga mata. Hindi na ako makapaghintay na sumambulat lahat ng hawak ko. Sambit niya bago isarado ang folder. Bumalik siya sa silya na parang walang nangyari. Nagbalikan na rin ang mga kasamahan niya sa trabaho. Nang pumasok si Claire, nagkatinginan pa sila. Ngumiti siya rito at kumaway ng maliit. Inis naman itong umirap at nagpatuloy sa paglalakad. Pasimple niyang sinundan ng tingin ito nang magtungo sa mesa. Seryosong humarap sila na sa harap ng laptop hanggang sa marinig niya na may hinahanap si Claire. Nasaan na ba yun? Itinaktak nito ang bag. May maliit siyang ngiti habang naririnig itong hindi mapakali. Ano ba yung hinahanap mo, Claire? Tanong ng isa nitong kaibigan. May nawawala sa gamit ko. Sagot nito habang kinakabahan ng muka at nasa sahig na para maghanap. Hanggang sa tanawin siya ni Claire. Ikaw! Napatingin ang lahat kay Lana. Seryoso naman niyang pinagmamasdan ng babae ni Gerard. Galit itong sumugod sa kanyang silya. Kung hindi papigilan ito ng ilang kasamahan, malamang nagpang-abot na naman sila. Nakangiti siyang tumayo at humarap. Anong problema mo? Ikaw ang kumuha ng gamit ko, tama? Alam mo bang masama ang magbintang? Hindi ako nagbibintang. Sigurado ako na ikaw ang kumuha nun. Sige nga, anong nawawala sa'yo? Natahimik si Claire bago napatingin sa paligid. Ano? Bakit hindi ka makasagot? Anong nawawala sa'yo na kinuha ko? Galit siya nitong binalikan ng tingin. Ibalik mo na lang. Sumeryoso siya at pinakatitigan ito. Wala akong ibabalik. Pero kung may ebidensya ka na ako talaga ang kumuha ng gamit mo, ipakita mo yun sa akin. Buwisit ka talaga. Tanging nasabi ni Claire. Bitiwan niyo ako. Segunda nito at padabog na bumitaw sa mga kasamahan pagkatapos ay lumabas. Gerard, may problema tayo. Kasalukuyang kaharap ni Claire si Gerard sa opisina. Ano na naman ba? Nawawala yung transaction papers natin sa bangko. What? Saan mo ba kasi nilagay? Ang sabi ko sa'yo, itago mo yun. Gigil na nahampas ng kamao ni Gerard ang mesa. I'm sorry, Gerard. Don't touch me. Impit na singhal nito kay Claire. Tingin ko si Lara ang kumuha. Siya lang ang magkakalakas loob na kumuha ng bagay na yun. At anong alam ni Lara dun? Ewan ko. Basta, malakas ang kutob ko na siya ang kumuha. Agad na umalis si Gerard. Sinundan naman ito ni Claire. Mula sa pagkukubli mula sa likod ng pinto, lumabas si Lana na may ngisi sa labi. Naabutan niya ang mga ito sa security department kaharap si Ruel. Pasensya na ho, sir, pero wala ho talagang nakuha na may lumapit sa mesa ni Ma'am Claire. What are you trying to say? Nag-iimbento lang ako? Nagtitimping humarap si Gerard sa iritang dalaga. Stop it! Hanapin mo na lang yon kung ayaw mong pati relasyon natin mawala. Gerard! Habol ni Claire. At mga hakbang si Lana nang tumunog ang kanyang cellphone. Hello? Doc Al, I have good news. Natigilan siya sa narinig. Mabilis ang pagtakbo ni Lana sa hallway ng hospital.
Nang tumapat sa isang pinto, nakahinga siya ng malalim nang buksan yun. Naabutan niya ang kakambal na nakaupo sa kama. Dahan-dahan siyang lumapit dito habang may luha. Lara? Napatingin ito sa kanya. Nakita niya ang pagkunot noon nito, pero lumamlam din ang mga mata pagkatapos. Naaalala mo pa ako? Naiiyak niyang tanong. Oo naman, kambal. Kasabay ng pagtulo ng mga luha ay niyakap ni Lana ang kakambal. I'm sorry, ngayon lang ako, Lara. Patawarin mo ko kung hindi kita natulungan at naprotektahan. Pareho silang may luha ng magharap. Sinulyapan nito ang peking sunog sa mukha niya bago iyon hinawakan. Anong nangyari? Nagkatinginan sina Lana at Alonso. Makalipas ang ilang minuto, nakaupo na siya sa tabi ng hospital bed. Hawak kamay ang kakambal. Hindi ko alam na kinailangan mong gawin yan, Lana. Lara, gusto kitang ipaghigante. Sobra-sobra ang parusang ibinigay nila sa'yo. Hindi ka na dapat matakot, nandito na ako. Kasama mo na ako ngayon. Tumango ang naluluhang si Lara. Sabay na lumabas sina Alonso at Lana matapos silang mag-usap ng kakambal at pagpahingahin ito. Kamusta si Lara? She is recovering well. I also recommend her to Dr. Lindon. Personal ko siyang kilala at kaibigan. He's a psychologist. Matutulungan niya si Lara for counseling after treatment dahil mahirap ang pinagdaanan niya. Pagbibigay alam ng doktor, huminga siya at humarap sa binata. Maraming salamat, Alonso, sa pagtulong mo sa amin ng kakambal ko. Basta para sa inyong dalawa. Ano nang balak mo ngayon? Huminga siya ng malalim. Magkakaroon ng anniversary ang kumpanya ng Fausto. At ang anibersaryo na yon ang magiging huli para sa kanila. What do you mean? Mabilis na lumipas ang mga araw at dumating na ang pinakahihintay na pagkakataon ni Lana. Nang makapasok siya sa loob ng hall, sa isang sikat na hotel suot ang pulang long gown, ay napangiti siya. Naroon sa gilid ng stage ang ina ni Gerard, ganoon din ang babae nito, hanggang sa lapitan siya ni Claire. Hinagod siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Muntik ka nang maging maganda. Sarkastikong wika nito at pinakatitigan ang peklat sa kanang mukha niya. You know what, Lara? Hindi ka bagay dito. This event is only for those beautiful and successful people. Bakit ka nandito, Claire? Obviously, hindi ka maganda. At successful na bang matatawag ang kumabit sa may asawa ng may asawa? Napalitan ng kaba ang emosyon sa mukha nito. What's happening here? Dumating si Gerard. Tulak-tulak ang wheelchair ng ina. Sumagot agad si Claire. I just say hi to your wife. I also complimented her on her dress. Bagay na bagay sa kanyang suot niya. Mas di hamak na maganda ka sa kanya, Claire. You're stunning. Bagay na bagay ka sa anak ko. Sigunda ni Miriam habang nakaismid. Thank you, Mama. I mean, Tita Miriam. Napailing na lang sila na habang naririnig ang mga itong naglolokohan pa. Hanggang sa magbaling si Gerard sa kanya. Sinabi ko na sa'yo sa bahay ka na lang. Hindi ka ba nahihiya na pumunta rito? Gerard, bakit naman ako mahihiya? Nakangiting tanong ni Lana. Yung iba nga dyan, nagnanako at nangangaliwa. Hindi nahihiya. Ako pa na may peklat lang sa muka. Natahimik ang mga ito. Isa pa, mawala na ang lahat dito, wag lang ako. Dahil may magandang program na mangyayari sa party. At ako ang magsisimula nun. O anong ibig mong sabihin? Tanong ni Gerard. Kaswal niyang inilibot ang mga mata. Hanggang sa magdilim ang buong hall. Umugong ang bulungan. Nang magliwanag ang stage, ay tanaw ang malaking screen na naroon. Malalaman mo rin. Masayang tugon niya sa asawa ng kakambal. At mula sa screen, nasapo na mga bisita ang bibig nang makita ang mga literatong naroon. What is happening? Bulalas ni Gerard. No! Sambit naman ng tulalang si Claire. Naroon sa screen ang maraming litrato ng dalawa. Magkayakap at magkadikit ang labi sa iba't ibang sulok ng kumpanya. Mas naging maingay ang bulungan. May affair sina Sir Gerard at Ma'am Claire? Ibig sabihin, kabit si Ma'am Claire? Nakakahiya sila, sa loob pa talaga ng kumpanya. Niloloko nila si Ma'am Lara. Yon ang malilinaw na maririnig mula sa mga empleyado sa loob ng hall bago nilingon ng dalawang hindi magawang kumibo. Hindi totoo yan! Ihinto nyo yan! Sunod-sunod na sabi ni Miriam na tumayo pa sa pagkakaupo sa wheelchair. Edited lang yan! Walang babae ang anak ko! Natuon ang atensyon ng lahat sa unahan
nang marinig ang feedback ng isang mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat. Naroon sa stage ang nakangiting si Lana. Kaswal na hawak ang baso ng wine. Sinulyapan niya ang screen at tinungga ang baso. Tingnan niyo kung paano binahira ng dalawang yan ng kahihiyan ng buong kumpanya. Hindi yan totoo. Nilinga niya si Miriam na lumapit pa sa baba ng stage. Ngumisi siya rito. Oho, alam kong konsentidora kayong ina. Sambit niya habang pinagmamasdan ito. Anong sabi mo? Ang sabi ko ho, total gusto niyo na lang ding sumali sa event na to. Open arms ko kayong isasali. Anong ibig mong sabihin? Tumanaw siya sa entrada ng hotel. Welcome to the party mga amiga. Wika niya sa hawak na mikropono. Nanlaki ang mga mata ni Miriam nang makita ang mga kaibigan. Nasaan na ang bayad mo sa utang mo? Ako na ang unahin mo at ilang buwan na yon. 3 milyon ang utang mo at wala ka pang nabayad na kahit na 5. Nagbubulungan at nagkislapan ang mga kamera sa paligid ng matanda. Lumapit naman si Gerard sa ina. What are they talking about, Mama? Hindi mo pa rin alam, darling? Nilinga ni Gerard ang asawa sa stage. Lulong lang naman sa kasino si Mama. And guess what? Kung magkano lahat ng utang niya. Napatingin ito sa mga nakapaligid na kaibigan ng ina. Dumating din si Mrs. Choi. Mayroon siyang 2 milyon na utang sa akin. Wala akong utang sa'yo. Sagot ni Miriam. Sinungaling. Inutusan mo ang manugang mong kunin sa akin ng 1 milyon na hinihiram mo. At nilagyan ko na ng interest nang hindi ka makabayad. Sabay-sabay na napalinga kay Lana ang mag-ina at si Claire. Ibinaba naman niya ang tinutunggang wine. Hindi mo na natatandaan, Mama? Inutusan mo ko. Hindi. Oo. Matatag niyang wika habang galit ang mga mata. Lubog ka sa utang at iyon ang hindi mo mababago. Nasapo ni Miriam ang ulo. Napatingin siya kay Claire nang lumapit. Bawiin mo ang lahat ng sinabi mo. Natawa siya sandali bago nagsalita. Bawiin? Bakit ko naman gagawin yun? Kung katotohanan lang naman ang sinabi ko. Tumingin siya sa mga tao. Siya nga pala bago ko makalimutan. Ninang at ninong kayo ha? Nagtaka naman ang lahat. But I'm not pregnant. Itong babae ni Gerard ang buntis. Nahigit ni Claire ang hininga. Sinulyapan ni Lana ang screen. Ipinakita mula roon ang kuha ng pregnancy test nito. Baka kasi sabihin mo, wala akong ebidensyang hawak. So there's the strong evidence with 2 clear red lines. Congratulations sa inyo ha. Natahimik sina Gerard, Miriam at Claire. At kung tingin nyo yun lang ang pasabog ko at tapos na ang lahat, I'm still holding the pin of this bomb. May isang tao ang lumapit sa kanya at may inabot na folder na nagpatulala kay Gerard at Claire. Bukod sa nasabi ko ng lulong si Mrs. Miriam Pausto sa sugal, may affair si Gerard at pregi si Claire. Ano pa ba? Kunwaring nag-isip si Lana. Abot ka ba naman ng 2? Naalala ko na. Tanaw niya ang mga board member ng kumpanya na nasa isang mesa. Mayroon din akong para sa inyo, gentlemen. Lara, pigil ni Gerard. Hinarap ni Lana ang binuksan na folder. Kapag na-bankrupt ang kumpanya, kay Gerard at Claire ninyo hanapin ang pera. Nagbulungan ng mga matatandang lalaki. This transaction proves that they're stealing millions from the company. Seryoso niyang dagdag. No, magpapaliwanag ako. Pauna ng tensyonadong asawa ng kakambal. Pero hindi ito makasingit sa mga nagagalit na board members. Galit siya nitong nilinga. Lara! I'm not Lara. Natahimik ang lahat at napakunot noo ang 3. Hindi ako si Lara. Isa akong huwad na asawa mo. Anong ibig mong sabihin? Inalis niya ang peking peklat sa muka. Bakas naman ang gulat ng lahat. Ako lang naman ang kakambal ng taong sinubukan ninyong patayin pero hindi nyo napagtagumpayan. I'm Lana Guillermo at nandito ako para gumanti sa lahat ng ginawa nyo sa aking kakambal. Umugong muli ang bulungan. Oo, sinadya nila ang sunog. Binalak nilang patayin si Lara. That is not true. Sinungaling ang impostor na yan. Tutol ni Claire. Totoo ang sinasabi niya. Lahat ay napalingon sa nagsalita. Naroon si Lara, alalay ni Alonso. Sinulyapan nito ang biyanan, asawa at si Claire. Pinagtangkaan niyo kong sunugin ang buhay at sisiguraduhin kong magbabayad kayo sa kamay ng batas sa pananakit pagtataksel at sa tangkang pagpatay niyo sa akin.
Nagkagulo nang dumating ang mga pulis. Dinakip ng mga ito ang tatlo habang tinatawag ni Gerard ang pangalan ng asawa. Lara, maayos pa natin to. Just give me another chance. Pilit nitong iniaabot ang kamay ng asawa. Isang malutong na sampal ang pinalandas ni Lara sa pisngi nito. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Hinila na ito ng pulis palabas ng hall. Naiiyak naman na lumapit si Lana kay Lara. Tapos na, kambal. Salamat, Lana. Pangako ngayon na magkasama na ulit tayo. Wala nang makakapanakit sa'yo, Lara. Nagyakap silang magkapatid. Patong-patong na kaso ang isinampa ni Lara kay Gerard at Claire, maging sa kumpanya, dahilan para tuluyang makulong ang dalawa. Habang si Miriam, inihabla rin ng mga pinagkakautangan. Tuluyang nagbayad ng mga ito sa lahat ng kasalanan at atraso kay Lara. Matapos ang pagsasampa ng kaso, umalis ng bansa sina Lara at Lana para makapagsimula. Kasalukuyang nakatanaw si Lana sa maliwanag na langit nang lumapit ang kakambal. Maraming salamat, Lana, sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Ngayon ako na ang babawi sa'yo. Sa paglingon, nakita niya si Alonso. Nakangiting iniwan sila ng kakambal. Naiiyak niyang pinagmasdan ng lalaking isinantabi niya para sa kapatid. I'm sorry, Alonso. Agad itong lumapit sa kanya bago siya pinakatitigan. You don't have to say sorry. Ginawa mo ang lahat para sa kakambal mo, and I admire you for that. Ngayong tapos na ang lahat, pwede na ba kitang makasama? May luha siyang tumango. Mahal kita, Lana. Mahal din kita, Alonso. Nang dumampi ang labi nito sa kanya, ay iyon ang naging tanda ng bago nilang simula. Sa lalaking naging daan para makita niyang muli at maipaglaban ang minsan niyang nawalay na kakambal at kadugtong ng kanyang buhay. Para kay Lana, tunay ngang ang kasamaan ay may kabayaran at katapusan.